Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Hebrews chapter 6 verses 10 to 12. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ng bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan niyo mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Pray hard, work hard. Ako po'y naniniwala dyan. Kasi sa Biblia po binabanggit yung kahalagahan po ng pagtitiis at pananalig sa Diyos. Sa English Bible po ang salin, faith and perseverance. Yung pong mga taong meron pong faith and perseverance, sila lamang po yung mga tumatanggap ng ipinangako ng Diyos. Kaya ang paalala po sa atin dito sa verse 12 ay huwag daw po tayong maging tamad. Ano po? Kasi totoo po yun, faith without actions is dead. Yung po sinasabi ng James chapter 2 verse 17. Kaya mahalagang maintindihan natin na kung meron tayong inaasahan na magaganap sa ating buhay, kailangan po ay kumilos po tayo. Ganun po ang pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:1, kailangan ikilos mo kung ano yung iyong pinaniniwalaan. At ako po, naka-experience po ako ng pagbabago sa aking buhay nung ako po ay naniwala na mangyayari yung aking inaasahan na magaganap sa aking pong buhay. Kaya maraming tao nakakaranas ng ganyan. Ano po, yung mga taong sakitin. Ano po, kung sila po'y naniwala na sila'y pinagaling na ng Panginoon, kikilos po yan. Yung mga taong mga hirap sa buhay, kung sila'y naniniwala na pinagpala na sila ng Diyos, kikilos yan, gagalaw at gagalaw yan. Kaya tayo pong mga Christian, dapat ganun po tayo kung ano yung ating pinanampalatayanan, kinikilos po natin yon para ma-experience po natin yung paggalaw o pagkilos ng Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Ngayon, bakit mahalaga po yon? Kasi ang Diyos po, makatarungan siya. Ano po, sabi po sa English Bible, God is just. Dito po sa verse 10, ano po, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita. Kasi alam niyo po, sa buhay na ito, malinaw po na ang Diyos po nagre-reward. Ano po yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 6. Ano po, He rewards those who diligently seek Him. By the way, ang ginamit na salita dyan ay diligently. Ibig sabihin, active and consistent na pagkilos. Kasi sa totoo lang po, kailangan talaga sa buhay, gumalaw tayo, kumilos po tayo pagkatapos nating manampalataya. At alam niyo po, may katotohanan po yan sa real life. Ano po, kung kayo po'y nag-e-exercise, ano po, as an example, makikita ninyo, wala po talagang mangyayari sa inyo kung titigtigan lamang ninyo yung inyong sarili sa harap ng salamin. Kailangan po gumalaw tayo, mag-exercise tayo para makakita tayo ng pagbabago sa ating katawan. Ganon din po sa ating pananampalataya. Ano po, alam natin na ang Diyos nagre-reward. Kaya niya tayong baguhin. Ano po, tulungan sa buhay na ito. Pero kailangan po gumalaw tayo. Ano po, kaya nga ang ginamit na word dyan, diligence. Ano po, sabi sa Hebrews chapter 6, verse 13 sa English Bible, we want you to show the same diligence to the very end in order to make your hope sure. So kailangan po talaga kakitaan po tayo ng diligence pagkilos. Ano po, hindi yung tayo po ay pabago-bago po ng ating mga ginagawa at iniisip. Kaya sa Biblia po, importante yung consistent tayong nananampalataya. Ano po, diligent tayo, gumagalaw tayo towards doon po sa nais ng Diyos sa ating buhay. So, pagkatapos po nating manalangin, ano po, kailangan po ay gawin natin itong mga bagay na ito. Ano po, hindi lang yung basta hingi tayo ng hingi sa Diyos. Unang-una po, kailangan magpasalamat tayo sa Diyos kasi yan po yung attitude of expectation. Dahil naniniwala ka na may gagawin ng Diyos sa iyong buhay, nagpapasalamat ka na. Pangalawa po, gumalaw tayo. Ano po, lahat po ng nilikha ng Diyos na may buhay, gumagalaw po yan. Meron pong movement. Ano po, kaya ako po hindi naniniwala na
may mangyayari sa iyo kung ikaw ay mag-aabang lang o tutunganga lang. Ano po? Kailangan po gumalaw tayo, kumilos tayo towards sa direction ng Diyos na nais niya para sa atin. Ano po? At pangatlo po, kailangan maglagay rin tayo ng mga goals sa buhay. Kasi malinaw po sa Biblia, kung meron kang pananampalataya, meron kang inaasahan. Kaya kahit maliliit na goals, dapat meron ka sa buhay na ito. Ano po? At panghuli, dapat i-celebrate natin ang buhay by honoring God sa lahat po ng ating mga mararating o maa-achieve sa buhay. Kasi natutuwa po ang Diyos na nakikita po sa atin yung pagbabago dahil tayo po'y merong pananampalataya at pagtsatsaga. Kaya lagi nating ugaliin na pagkatapos nating manalangin, kumilos tayo. Pray hard, work hard. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Muli, baguhin mo po yung aming buhay. Dahil po sa pananampalataya at pagtsatsaga, tatanggapin namin yung pong iyong ipinangako. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala today. Yan po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.